Kabanata 6. Ihinto ang pagkagalit at pagkabalisa. Maraming tao ang nagpapahirap sa kanilang sarili ng hindi kinakailangan sa pamamagitan ng pag-aalis ng kapangyarihan at lakas sa pamamagitan ng pagkagalit at pagkabalisa. Naranasan mo na bang magalit at mabalisa? Narito ang isang larawan ng iyong sarili kung gagawin mo. Ang ibig sabihin ng salitang fume ay kumulo, pumutok, naglalabas ng singaw, nabalisa, namumula. Ang salitang fret ay mag-alala, mabalisa, mabahala, nakakainis. Ang fret ay isang salitang pambata, ngunit inilalarawan nito ang emosyonal na reaksyon ng maraming matatanda. Pinapayuhan tayo ng Biblia, Awit Kapitulo 37 versikulo 1, huwag kang mabalisa. Ito ay mabuting payo para sa mga tao sa ating panahon. Kailangan nating ihinto ang pagkagalit at pagkabalisa, at maging mapayapa kung gusto natin, magkaroon ng kapangyarihan upang mabuhay ng mabisa. At paano natin gagawin ito? Ang unang hakbang ay bawasan ang iyong bilis o hindi bababa sa tempo ng iyong bilis. Hindi natin napagtanto kung gaano kabilis, ang bilis ng takbo ng ating buhay, o ang bilis ng pagmamaneho natin sa ating sarili. Maraming mga tao ang mabilis na sinisira ang kanilang pisikal na katawan, ngunit ang mas nakakalungkot, sinisira din nila ang kanilang mga isip at kaluluwa. Posible para sa isang tao na mamuhay ng isang tahimik na pag-iral sa pisikal, at gayon pa man ay nagpapanatili ng mataas na tempo sa emosyonal. Kahit ang isang may kapansanan ay maaring mabuhay sa masyadong mataas na bilis mula sa pananaw na iyon. Ang karakter ng ating mga iniisip ay nagtatakda ng bilis. Kapag ang isipan ay nagmamadali mula sa isang mainit na pananaw patungo sa isa pa, ito'y nagiging mainit din, at ang resulta ay isang estado na malapit sa pagiging masungit. Ang bilis ng modernong buhay ay dapat bawasan upang hindi tayo magdusa ng husto, dahil nakakapanghina ito sa labis na pagpapasigla at sobrang kaguluhan. Ang labis na pagpapasigla na ito ay gumagawa ng mga nakakalason na lason sa katawan, at lumilikha ng emosyonal na karamdaman. Ito'y nagdudulot ng pagod at pakiramdam ng frustration, kaya tayo ay nagagalit at nababahala, mula sa ating personal na mga problema hanggang sa estado ng bansa at mundo. Kung ang epekto ng emosyonal na pagkabalisa na ito ay lubos na binibigkas sa pisikal, ano ang dapat na epekto nito sa malalim na panloob na kakanyahan ng personalidad na kilala bilang kaluluwa? Imposible na magkaroon ng kapayapaan ng kaluluwa kung ang takbo ay sobrang mabilis at mainit. Hindi ganoon kabilis ang gagawin ng Diyos. Hindi siya magsisikap na makipagsabayan sa iyo. Sa katunayan, sinabi niya, sige kung kailangan mong gawin itong kamangmanga na bilis at kapag ikaw ay napagod ay ihahandog ko ang aking pagpapagaling. Ang Diyos ay kumikilos ng walang pag-aalinlangan, mabagal, at may perpektong organisasyon. Ang tanging matalinong uri kung saan mabubuhay, ay ang uri ng Diyos. Nagagawa ng Diyos ang mga bagay at ginagawa ang mga ito ng tama at ginagawa niya ito ng hindi nagmamadali. Siya ay hindi nagagalit at nababahala. Siya ay mapayapa at sa makatuwid ay mahusay. Ang kapayapaan ding ito ay iniaalay sa atin. Juan Kapitulo 14 versikulo 27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Sa isang diwa ito ay isang kalunos-lunos na henerasyon, lalo na sa mga dakilang lungsod dahil sa epekto ng pag-igting ng nerbiyos, sintetikong kaguluhan, at mga ingay. Ngunit ang sakit ay umaabot din sa mga distrito ng bansa, dahil ang mga ihip ng hangin ay nagpapadala ng tensyon. Ako ay inaliw ng isang matandang babae, sa pakikipag-usap tungkol sa bagay na ito, at nagsabi, ang buhay ay araw-araw. Ang pananalita na iyan ay tiyak na nagsasalita tungkol sa panggigipit, pananagutan, at pag-igting ng pang-araw-araw na buhay. Ang paulit-ulit, at mapilit na kahilingan nito sa atin ay nakakapukaw ng kagipitan. Ang isang tao ay nagtataka kung ang henerasyong ito ng mga Amerikano ay hindi gaanong sanay sa tensyon, na marami ang nasa malungkot na estado na hindi komportable kung wala ito. Ang malalim na katahimikan ng mga kakahuyan, at lambak na kilala ng ating mga ninuno ay isang hindi nakasanayan na kalagayan sa kanila.
Ang takbo ng kanilang buhay ay ganoon na sa maraming pagkakataon, ay wala silang kakayahan na kumuha ng mga mapagkukunan ng kapayapaan at katahimikan na inaalok ng pisikal na mundo. Isang hapon ng tag-araw, naglakad-lakad kami ng aking asawa sa kakahuyan. Huminto kami sa magandang Lake Mohonk Mountain House, na makikita sa isa sa pinakamagagandang natural na parke sa Amerika, 7,500 ektarya ng birhen na gilid ng bundok, sa gitna nito ay isang lawa na parang hiyas sa kagubatan. Ang salitang Mohonk ay nangangahulugang, lawas sa langit. Ilang taon na ang nakalipas, ilang higanteng pag-aalsa ng daigdig ang naglagay ng mga manipis na bangin na ito. Lumabas ka mula sa malalim na kagubatan patungo sa ilang marangal na promontoryo, at itoon ang iyong mga mata sa mga malalaking lambak na nasa gitna ng mga burol, bato na matibay, at sinaunang bilang ng araw. Ang mga kakahuyan, bundok, at lambak na ito ay bumubuo ng isang tiyak na pag-urong mula sa bawat kalituhan ng mundong ito. Sa hapon na ito, habang naglalakad kami, ay may pinaghalong init at ulan, at mga oras na nasisikatan ng araw. Basang-basa na kami at medyo nag-alala dahil basang-basa na ang aming mga damit. Pagkatapos ay sinabi namin sa isa't isa na hindi masama sa isang tao ang basang-basa ng malinis na tubig ulan, na ang ulan ay malamig at sariwa sa mukha ng isa, at maaari kang magbilad sa araw at magpatuyo ng iyong sarili. Naglakad kami sa ilalim ng mga puno at nag-usap at saka tumahimik. Nakikinig kami, nakikinig ng malalim sa katahimikan. Sa isang mahigpit na kahulugan, ang kakahuyan ay hindi tahimik. Mayroong napakalaking aktibidad na palaging nasa proseso, ngunit ang kalikasan ay hindi gumagawa ng ingay sa kabila ng lawak ng kanyang nasasakupan. Ang mga tunog ng kalikasan ay tahimik, magkakasuwato. Sa magandang hapong ito, ipinapatong ng kalikasan ang kanyang kamay ng nakapagpapagaling na katahimikan sa amin, at talagang naramdaman namin ang pag-igting na nawawala. Nang kami ay nahulog sa ilalim ng spell na ito, ang mahinang tunog ay magandang musika na dumating sa amin. Ito ay mataas na tono ng musika. Kasalukuyang dumaan sa kakahuyan ang 3 kabataan, 2 kabataang babae at 1 lalaki, at ang huli ay nagdadala ng isang portable na radyo. 3 silang mga kabataang taga-lungsod na naglalakad sa kakahuyan, at kalunos-lunos na kasama nila ang kanilang ingay. Mabait din silang mga kabataan, dahil huminto sila at masaya kaming nakipag-usap sa kanila. Naisip ko na hilingin sa kanila na patayin ang bagay na iyon at makinig sa musika ng kakahuyan, ngunit hindi ko naisip na gawain ko na turuan sila, at sa wakas ay nagpatuloy na sila. Nagkomento kami sa kawalan na kanilang natamo, na maaari nilang lampasan ang kapayapaang ito at hindi makinig sa musika na kasing tanda ng mundo, pagkakatugma at himig na hindi kailanman natutumbasan ng tao. Ang awit ng hangin sa pamamagitan ng mga puno, ang matatamis na huni ng mga ibon na umaawit, ang buong background ng musika ng mga sphere. Ito ay matatagpuan pa rin sa Amerika sa ating kakahuyan at malalaking kapatagan, sa ating mga lambak, sa ating mga kamahalan sa bundok, at kung saan man, ang karagatan sa malambot na baybayin ng buhangin. Dapat nating gamitin ang ating sarili sa pagpapagaling nito. Alalahanin ang mga salita ni Jesus. Marcos Kapitulo 6 versikulo 31, magsiparito kayo sa isang desyerto, at magpahinga sandali. Habang isinusulat ko ang mga salitang ito at binibigyan ka ng magandang payo, naaalala ko ang mga pagkakataon kung saan kinailangan kong paalalahanan ang aking sarili, na gawin ang gayunding katotohanan, na nagdidiin na dapat nating disiplinahin ang ating sarili, nang walang hanggan sa katahimikan, kung nais natin itong benepisyo sa ating buhay. Isang araw ng taglagas, naglakbay kami ni Mrs. Pick, sa Massachusetts para makita ang aming anak na si John, sa Deerfield Academy. Sinabi namin sa kanya na darating kami ng 11 a.m., at ipinagmamalaki namin ang aming sarili sa magandang lumang kaugalian ng Amerikano sa pagiging maagap. Sa makatuwid, dahil medyo nasa likod ng schedule, nagmamaneho kami ng napakabilis sa taglagas na tanawin. Sinabi ng aking asawa, Norman, nakita mo ba ang nagliliwanag sa gilid ng burol? Anong gilid ng burol? Tanong ko. Ito ay nasa kabilang bahagi, sabi niya. Tingnan mo ang magandang punong iyon. Anong puno?
Nakalampas na ako ng 1 milya. Ito ang isa sa mga pinakamaluwalhating araw na nakita ko, sabi ng aking asawa. Paano mo maiisip ang mga kahangahangang kulay tulad ng mga burol na ito sa New England noong Oktubre? Sa katunayan, sabi niya, ito ay nagpapasaya sa aking kalooban. Napahanga ako sa sinabi niyang iyon kaya pinahinto ko ang sasakyan, at bumalik sa isang lawa na nasa likod ng malaking burol na nababalot ng kulay ng taglagas. Umupo kami at tumingin at nagmuni-muni. Ang Diyos sa kanyang galing at kasanayan ay nagpinta ng tagpo na iyon, na iba't ibang kulay na siya lamang ang makakagawa. Sa tahimik na tubig ng lawa ay makikita ang isang naaninag na pangitain ng kanyang kaluwalhatian, sapagkat ang gilid ng burol ay hindi malilimutang inilalarawan na parang salamin na lawa. Matagal kaming nakaupo ng walang salita hanggang sa wakas ay binasag ng aking asawa ang katahimikan, sa pamamagitan ng tanging angkop na pahayag na maaaring sabihin ng isa. Awit Kapitulo 23 versikulo 2, siya ang umaakay sa akin sa tabi ng tahimik na tubig. Nakarating kami sa Deerfield ng alas 11, ngunit hindi kami pagod. Sa katunayan, kami ay lubos na na-refresh. Upang makatulong na mabawasan ang tensyon na ito na tila nangingibabaw sa ating mga tao sa lahat ng dako, maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagbabawas ng sarili mong bilis. Upang gawin iyon, kailangan mong maging mabagal, tahimik, huwag magalit, huwag mabalisa. Subukan ang pagiging mapayapa. Filipos Kapitulo 4 versikulo 7, kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa. Kung gayon, pansinin ang tahimik na pakiramdam ng kapangyarihan na namumuo sa loob mo. Isang kaibigan ko na napilitang magpahinga bilang resulta ng presyon ang sumulat sa akin. Maraming mga aral ang natutunan sa ipinatupad na pag-urong na ito. Ngayon alam ko ng mas mahusay kaysa sa dati, na sa katahimikan ay nababatid natin ang kanyang presensya. Ang buhay ay maaaring maging magulo. Pero ang maruming tubig, ayon kay Lao Tse, kapag tumagal ay magiging malinaw. Ang isang doktor ay nagbigay ng ilang medyo kakaibang payo sa isang pasyente, isang agresibo, go-getter na uri ng negosyante. Tuwang-tuwang sinabi niya sa doktor kung gaano karami ang trabaho ang kailangan niyang gawin at kailangan niya itong tapusin kaagad. Dinadala ko ang aking briefcase sa bahay gabi-gabi at ito ay puno ng trabaho, sabi niya. Bakit ka nag-uuwi ng trabaho sa gabi? Tahimik na tanong ng doktor. Kailangan kong tapusin ito, galit niyang sabi. Hindi ba maaaring gawin ito ng ibang tao, o tulungan ka? Tanong ng doktor. Hindi, sabi ng lalaki. Ako lang ang makakagawa nito. Dapat itong gawin ng tama, at ako lang ang may kayang gawin ito kung paano ito dapat gawin, at kailangan itong gawin ng mabilis. Lahat ay nakasalalay sa akin. Kung susulatan kita ng tagubilin, susundin mo ba ito? Tanong ng doktor. Maniwala ka man o hindi, narito ang mga tagubilin. Ang kanyang pasyente ay dapat maglaan ng 2 oras kada araw ng trabaho, at maglakad-lakad ng matagal. Pagkatapos ay dapat siyang mag-alis ng kalahating araw sa 1 linggo at gugulin ang kalahating araw na iyon sa isang sementeryo. Sa pagtataka, nagtanong ang pasyente, bakit ako magpapalipas ng kalahating araw sa isang sementeryo? Dahil, sagot ng doktor, gusto kong gumala ka at tumingin sa mga lapida ng mga tao na naruroon. Nais kong pagnilayan mo ang katotohanan na marami ang naruroon dahil naisip nila na tulad mo, na ang buong mundo ay nakapatong sa kanilang mga balikat. Pagnilayan ang taimtim na katotohanan na kapag nakarating ka doon ng permanente, ang mundo ay magpapatuloy sa parehong paraan, at bilang mahalaga sa iyo, ang iba ay magagawa ang gawaing ginagawa mo ngayon. Iminumungkahi ko na maupo ka sa isa sa mga lapida na iyon at ulitin ang salitang ito. Awit Kapitulo 90 versikulo 4, 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon kung ito ay lumipas, at parang isang pagbabantay sa gabi. Nang nakuha ng pasyente ang ideya, binagalan niya ang kanyang lakad. Natuto siyang magtalaga ng awtoridad. Nakamit niya ang isang wastong pakiramdam ng kanyang sariling kahalagahan. Tumigil siya sa pagkalungkot at pagkabalisa. Naging mapayapa siya. At maaari itong idagdag, mas mahusay ang trabaho niya.
Gumagawa siya ng mas karampatang organisasyon at aminado siyang nasa mas mabuting kalagayan ang kanyang negosyo. Ang isang kilalang tagagawa ay naapektuhan ng pag-igting, sa katunayan, siya ay nasa isang napakataas na balangkas ng pag-iisip. Tulad ng inilarawan niya mismo. Bumabangon siya mula sa kama tuwing umaga at agad-agad na nagmadali. Siya ay nagmamadali at nalilito na, ginawa niya ang kanyang almusal sa malambot na pinakuloang mga itlog dahil mabilis itong matunaw. Dahil sa sobrang pagmamadali, siya ay nakasimangot, nakasubsob siya sa kama tuwing gabi na pagod na pagod. Nagkataon na ang kanyang tahanan ay nakatayo sa isang kakahuyan. Isang umaga, hindi siya makatulog, bumangon siya at umupo sa tabi ng bintana. Naging interesado siyang panoorin ang isang ibon na lumabas mula sa kanyang pagtulog. Siya'y naging interesado sa pagmamasid ng isang ibon na gumising mula sa kanyang pagtulog. Napansin niya na ang isang ibon ay natutulog na ang ulo ay nasa ilalim ng kanyang pakpak, ang mga balahibo ay nakabalot sa paligid niya. Nang magising siya, inilabas niya ang kanyang tuka, mula sa ilalim ng kanyang mga balahibo, tumingin sa paligid, iniunat ang isang paa, at ibinuka ang pakpak na parang pamaypay. Iniangat niya ang kanyang paa at pakpak at pagkatapos ay inulit ang parehong proseso sa kabilang paa at pakpak. Pagkatapos ay inilagay niya ulit ang kanyang ulo sa ilalim ng kanyang mga balahibo para sa masarap na maikling pag-idlip. Pagkatapos ang ulo ay lumabas ulit. Sa pagkakataong ito, masigla ang tingin ng ibon sa paligid, inilibot ang kanyang ulo, ibinuka ng malaki ang kanyang pakpak at paa ng 2 beses, pagkatapos ay umawit siya. Isang kapana-panabik na awit ng papuri sa araw, kung saan siya lumundag, uminom ng malamig na tubig, at nagsimulang maghanap ng pagkain. Sinabi ko sa aking sarili. Kung ganon ang paraan kung paano nagigising ang mga ibon, medyo dahan-dahan at magaan, bakit hindi ko subukan ito bilang isang magandang paraan para simulan ang aking araw? Talagang dumaan siya sa parehong pagganap, maging sa pagkanta, at napansin na ang kanta ay isang partikular na kapaki-pakinabang na kadahilanan, na ito ay isang mekanismo ng pagpapalabas. Hindi ako marunong kumanta, natatawa na sabi niya, pero nag-practice ako ng tahimik na nakaupo sa upuan habang kumakanta. Kadalasan ay kumakanta ako ng mga masasayang kanta. Imagine, kumakanta ako, nagawa ko. Akala ng asawa ko, ay nawala na ako sa katinuan. Ang tanging bagay na mayroon ako sa ibon ay nagdarasal din ako ng kaunti, pagkatapos, tulad ng ibon, nakaramdam ako ng pagkain, at gusto ko ng masarap na almusal, bacon at itlog. At nagtagal ako sa pagkain nito. Pagkatapos na pumasok ako sa trabaho sa isang pinalaya na pag-iisip. Tiyak na magsisimula ako para sa araw na walang tensyon, at nakatulong ito sa akin na gawin ang araw sa isang mapayapa at nakaka-relax na paraan. Isang dating miyembro ng isang crew ng Championship University ang nagsabi sa akin, na ang kanilang matalinong coach ay madalas na nagpapaalala sa kanila. Upang manalo sa anumang karera, dahan-dahan ang pagsagwan. Itinuro niya na ang mabilis na pagsasagwan ay maaring sirain ang stroke at kapag nasira ang stroke, napakahirap para sa isang koponan na maibalik ang kinakailangang rhythm upang manalo. Samantala ang ibang crew ay dumaan sa disorganized group. Talagang matalinong payo. Upang pumunta ng mabilis, dahan-dahan ang sagwan. Upang mabagal na magsagwan, o magtrabaho ng dahan-dahan at mapanatili ang matatag na bilis na nanalo, ang biktima ng mataas na tempo ay makabubuti na may pasok ang koordinasyong kapayapaan ng Diyos sa kanyang isip, kanyang kaluluwa, at maaari itong idagdag sa kanyang nerbiyos at kalamnan. Naisip mo na ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapayapaan ng Diyos sa iyong mga kalamnan, sa iyong mga kasukasuan? Marahil ay hindi gaanong sasakit ang iyong mga kasukasuan kapag nasa kanila ang kapayapaan ng Diyos. Ang iyong mga kalamnan ay gagana ng may kaugnayan kapag ang kapayapaan ng Diyos na lumikha sa kanila ang namamahala sa kanilang pagkilos. Magsalita sa iyong mga kalamnan araw-araw at sa iyong mga kasukasuan at sa iyong mga ugat, na nagsasabing, Awit Kapitulo 37 versikulo 1, huwag kang mabalisa. Mag-relax sa isang sopa o kama, isipin ang bawat mahalagang kalamnan mula ulo hanggang paa,
at sabihin sa bawat isa, ang kapayapaan ng Diyos ay humihipo sa iyo. Pagkatapos ay isagawa ang pakiramdam na kapayapaan sa iyong buong katawan. Sa takdang panahon, ang iyong mga kalamnan at kasukasuan ay mapapansin. Magdahan-dahan, dahil kung ano ang gusto mo ay naroroon pagdating mo doon, kung gagawin mo ito ng walang stress, at hindi nagmamadali. Kung nagpapatuloy sa ilalim ng patnubay ng Diyos at sa kanyang makinis at hindi nagmamadaling tempo, ito ay wala doon, kung gayon hindi ito dapat naroroon. Kung nakaligtaan mo ito, marahil ay dapat mong napalampas ito. Kaya tiyak na maghangad na bumuo ng isang normal, natural, at ang iniutos ng Diyos na bilis. Magsanay at panatilihin ang katahimikan sa isip. Alamin ang sining ng kaalaman sa lahat ng nerbiyos na kaguluhan. Upang gawin ito, huminto sa mga pagitan at pagtibayin, binibitawan ko na ngayon ang nerbiyos na pananabik na dumadaloy mula sa akin. Ako ay nasa kapayapaan. Huwag magalit. Huwag mag-alala. Mag-practice ng kapayapaan. Upang matamo ang mahusay na estado ng pamumuhay, inirerekomenda ko ang pagsasanay ng pag-iisip ng mapayapang pag-iisip. Araw-araw ay nagsasagawa kami ng isang serye ng mga kilos na idinisenyo upang pangalagaan ang katawan ng maayos. Naliligo kami, nagsisipilyo, nag-eehersesyo. Sa katulad na paraan dapat tayong magbigay ng oras at nakaplanong pagsisikap upang mapanatili ang isip sa isang malusog na estado. Ang isang paraan upang gawin ito ay ang umupo ng tahimik, at isipin ang isang serye ng mapayapang pag-iisip sa isip. Halimbawa, ilagay sa mga kaisipan ang alaala ng isang matayog na bundok, isang malabo na lambak, isang batis ng trout na butik-butik ng araw, pilak na liwanag ng buwan sa tubig. Hindi bababa sa isang beses sa bawat 24 na oras, mas mabuti sa pinakaabalang araw, sadyang ihinto ang anumang ginagawa mo sa loob ng 10 o 15 minuto at magsanay ng katahimikan. May mga pagkakataon na napakahalagang determinadong suriin ang ating mabilis na bilis, at dapat bigyang diin na ang tanging paraan upang huminto ay tumigil. Pumunta ako sa isang partikular na lungsod sa isang araw ng panayam at sinalubong ako sa tren ng isang komite. Sinugod ako sa isang bookstore kung saan nagkaroon ako ng autographing party, at pagkatapos ay sa isa pang bookstore kung saan gaganapin ang isa pang autographing party. Pagkatapos ay dinala nila ako sa isang tanghalian. Pagkatapos magmadali sa pananghalian ay dinala ako sa isang pulong. Pagkatapos ng pulong ay dinala ako pabalik sa hotel kung saan nagpalit ako ng damit, at dinala ako sa isang reception kung saan nakilala ko ang ilang daang tao, at uminom ng 3 baso ng fruit punch. Pagkatapos ay dinala ako pabalik sa hotel, at sinabing mayroon akong 20 minuto para magbihis para sa hapunan. Nang ako ay nagbibihis tumunog ang telepono at may nagsabi, magmadali ka, kailangan na nating magmadali sa hapunan. Masigla kong sinabi, okay, papunta na ako dyan. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at sa sobrang pagmamadali ay halos hindi ko maipasok ang susi sa lock. Dali-dali kong pinakiramdaman ang sarili ko, para makasiguradong bihis na ako, at nagmamadaling tinungo ang elevator. Bigla akong napatigil. Hingal na hingal ako. Tinanong ko ang aking sarili, ano ba ang kahulugan nito? Ano ang ibig sabihin ng walang tigil na pagmamadali na ito? Ito ay kahangalan. Pagkatapos ay idineklara ko ang kalayaan, at sinabing, wala akong pakialam kung pupunta ako sa hapunan. Wala akong pakialam kung magsalita ako. Hindi ko kailangang pumunta sa hapunan na ito at hindi ko kailangang gumawa ng talumpati. Kaya kusa at dahan-dahan akong naglakad pabalik sa aking silid, at naglaan ng oras sa pagbukas ng pinto. Tinawagan ko ang lalaki sa ibaba at sinabing, kung gusto mong kumain, sige. Kung gusto mong mag-ipon ng lugar para sa akin, bababa ako pagkatapos ng ilang sandali, ngunit hindi na ako magmamadali. Kaya tinanggal ko ang suot ko, umupo, tinanggal ang sapatos ko, nilagay ko ang paa ko sa mesa, at umupo na lang. Pagkatapos ay binuksan ko ang Biblia at napakabagal na binasa ng malakas ang ika-121 na awit, itiningin ko ang aking mga mata sa mga burol kung saan nanggaling ang aking tulong.
Isinara ko ang libro at nakipag-usap ng kaunti sa aking sarili, na nagsasabing, halika ngayon, magsimulang mamuhay ng mas mabagal at mas maluwag na buhay, at pagkatapos ay pinagtibay ko, narito ang Diyos at ang kanyang kapayapaan ay dumarating sa akin. Hindi ko kailangan ng kahit anong pagkain, katwiran ko. Masyado pa naman akong busog. At saka, malamang na hindi magiging maganda ang hapunan, at kung ako ay tahimik ngayon ay makapagbibigay ako ng mas magandang talumpati mamayang alas 8. Kaya't naupo ako roon at nagpapahinga at nagdasal ng 15 minuto. Hinding-hindi ko malilimutan ang pakiramdam ng kapayapaan at personal na mastery ko noong lumabas ako ng silid na iyon. Naranasan ko ang maluwalhating pakiramdam na nagtagumpay ako sa isang bagay, na kontrolado ko ang aking sarili sa emosyonal, at nang makarating ako sa silid kainan ay katatapos lang ng iba sa unang kurso. Ang namiss ko lang ay ang sopas, na sa pamamagitan ng pangkalahatang pagsang-ayon ay hindi malaking kawalan. Ang pangyayaring ito ay isang kamangha-manghang karanasan ng nakapagpapagaling na presensya ng Diyos. Nakuha ko ang mga pagpapahalagang ito sa simpleng paghinto, sa pamamagitan ng tahimik na pagbabasa ng Biblia, sa taimtim na pagdarasal, at sa mapayapang pag-iisip para sa ilang sandali. Sa pangkalahatan ay tila nararamdaman ng mga doktor na maraming pisikal na problema ang maiiwasan o malalampasan, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pilosopiya at pamamaraan ng paghinto sa pagkagalit at pagkabalisa. Sinabi sa akin ng isang kilalang mamamayan ng New York, na iminungkahi ng kanyang doktor na pumunta siya sa aming klinik sa simbahan, dahil, sabi ng kanyang doktor, kailangan mong bumuo ng isang kalmadong pilosopiya ng pamumuhay. Ang iyong mga mapagkukunan ng kapangyarihan ay nilalaro. Ang sabi ng aking doktor ay pinipilit ko ang aking sarili sa limitasyon. Sinasabi niya sa akin na ako ay masyadong tensyonado, masyadong mataas ang katigasan, na ako ay nagagalit at nababalisa ng sobra, at sinabi niya, idineklara ng aking doktor na ang tanging siguradong lunas ay ang pagbuo ng tinatawag niyang isang kalmadong pilosopiya ng pamumuhay. Ang aking bisita ay bumangon at naglakad-lakad sa sahig, pagkatapos ay nagtanong, ngunit paano ko magagawa iyon? Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Pagkatapos ang nasa sabik na ginoong ito ay nagpatuloy sa pagsasabi na ang kanyang doktor, ay nagbigay sa kanya ng ilang mga mungkahi para sa pagbuo ng kalmadong pilosopiya ng pamumuhay. Ang mga mungkahi na binalangkas ay talagang matalino. Ngunit pagkatapos, paliwanag niya, iminungkahi ng doktor na makita ko kayong mga tao dito sa simbahan, dahil pakiramdam niya na kung matututo akong gumamit ng relihiyosong pananampalataya sa praktikal na paraan, ito ay magbibigay sa akin ng kapayapaan ng isip at magpapababa ng aking presyon ng dugo. Pagkatapos ay magiging mas mabuti ang pakiramdam ko sa pisikal. Bagamat napagtanto ko na ang tagubilin ng doktor ay makatwiran, sabi niya, paano ang isang lalaki na 50 taong gulang, na may mataas na strong na kalikasan tulad ng sa akin, ay biglang magbago ng mga gawi sa buong buhay at bumuo ng tinatawag na kalmadong pilosopiya ng pamumuhay. Mukhang talagang problema nga iyon, dahil siya ay isang bigkis ng mga nakakasabik at sumasabog na nerbiyos. Naglakad siya sa sahig, pinalo niya ang mesa, mataas ang boses niya, ipinakita niya ang isang impresyon ng lubusang nababalisa at naguguluhan na tao. Malinaw na siya ay nagpapakita sa kanyang pinakamasama, ngunit malinaw niyang inilalantad ang panloob na kalagayan ng kanyang pagkatao, at ang pananaw na natamo ay nagbigay sa amin ng pagkakataong tulungan siya sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanya ng mas mabuti. Naunawaan muli kung bakit pinanatili ni Hesukristo ang kanyang kahangahangang pagkakahawak sa mga tao. Ito ay dahil nasa kanya ang sagot sa mga problemang tulad nito, at napatunayan ko ang katotohanan iyon sa pamamagitan ng biglang pagbabago ng linya ng pag-uusap. Nang walang anumang pambungad na salita nagsimula akong bigkasin ang ilang teksto sa Biblia gaya ng Mateo Kapitulo 11 versikulo 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. At muli, Juan Kapitulo 14 versikulo 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng binibigay ng mundo, ibinibigay ko sa iyo.
Huwag mabagabag ang iyong puso, ni matakot man. At muli, Isaias Kapitulo 26 versikulo 3, iyong iingatan siya sa sakdal na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Binibigkas ko ang mga salitang ito ng dahan-dahan, at sinadya, habang nagpapatuloy ang pagbigkas na ito, napansin kong hindi na nababalisa ang aking bisita. Sumalubong sa kanya ang katahimikan at pagkatapos ay pareho kaming natahimik. Tila ilang minuto kaming nakaupo. Marahil ay hindi ganoon katagal, ngunit sa wakas ay huminga siya ng malalim. Aba, nakakatawa, sabi niya. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ba't kakaiba iyon? Sa palagay ko ang mga salitang iyon ang gumawa nito. Hindi ang mga salita lamang, sagot ko, bagamat mayroon itong kapansin-pansing epekto sa isip, ngunit may mas malalim na nangyari noon. Hinipo kanya 1 minuto ang nakalipas, ang doktor na may nakagagaling na haplos. Siya ay naririto sa silid na ito. Ang aking bisita ay hindi nagtataka sa pahayag na ito, ngunit sabik at masigla na sumang-ayon, at ang paniniwala ay mababakas sa kanyang mukha. Tama iyon, siya nga. Naramdaman ko siya. Nakikita ko ang ibig mong sabihin. Ngayon naiintindihan ko na, tutulungan ako ni Hesukristo na magkaroon ng mahinahon na pilosopiya ng pamumuhay. Ang taong ito ay natuklasan ng isang bagay na madadatnan ng mas marami, na ang simpleng pananampalataya at pagsunod sa mga prinsipyo at teknik ng Kristyanismo, ay nagdudulot ng kapayapaan at katahimikan, at sa makatuwid, bagong lakas sa katawan, isipan, at espiritu. Ito ang perpektong panlunas sa pagkagalit at pagkabalisa. Tinutulungan nito ang isang tao na maging mapayapa at sa gayon ay makakuha ng mga bagong mapagkukunan ng lakas. Siyempre, kinailangan na turuan ng taong ito ng bagong pattern ng pag-iisip at pagkilos. Ginawa ito sa bahagi sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng mga literatura na isinulat ng mga dalubhasa sa larangan ng espiritual na kultura. Halimbawa, binigyan namin siya ng mga aralin sa kasanayan sa pagpunta sa simbahan. Ipinakita namin sa kanya kung paano gawing therapy ang pagsamba sa simbahan. Siya ay tinuruan ng siyentipikong paggamit ng panalangin at pagpapahinga. At bilang resulta ng gawaing ito sa kalaunan ay naging malusog siyang tao. Sino man na handang sumunod sa programang ito at taos-pusong ilagay ang mga prinsipyong ito sa pang-araw-araw na pagsasanay, ay naniniwala ako, na makakabuo ng panloob na kapayapaan at kapangyarihan. Marami sa mga pamamaraan na ito ay nakabalangkas sa aklat na ito. Sa pagkamit ng emosyonal na kontrol ang pang-araw-araw na pagsasanay ng mga pamamaraan ng pagpapagaling, ay ang unang kahalagahan. Hindi makukuha ang emosyonal na kontrol sa anumang mahiwagang paraan o madaling paraan. Hindi mo ito mabubuo sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng isang libro, bagamat ito ay kadalasang nakakatulong, pero ang tanging tiyak na paraan ay sa pamamagitan ng paggawa nito ng regular, patuloy, siyentipiko, at sa pamamagitan ng pagbuo ng malikhaing pananampalataya. Iminumungkahi ko na magsimula ka sa isang pangunahing pamamaraan, bilang simpleng pagsasanay ng pananatili sa pisikal na tahimik. Huwag magmadali. Huwag mong pisilin ang iyong mga kamay. Huwag kang magreklamo, sumigaw, makipag-away, o maglakad-lakad ng pabalik-balik. Huwag mong hayaang madala ang iyong sarili sa sobrang pagkabalisa, sa sobrang kasiglahan, at huwag dagdagan ang pisikal na kilos. Sa makatuwid, magsimula sa pinakasimpleng lugar, iyon ay sa pamamagitan ng pagtigil ng pisikal na paggalaw. Tumayo, umupo, humiga. Tiyak na panatilihing mahina ang boses. Sa pagbuo ng isang mahinahon na kontrol ay kinakailangan na mag-isip ng kalmado, dahil ang katawan ay tumutugon ng sensitibo sa uri ng mga pag-iisip na dumadaan sa isip. Totoo rin na matatahimik ang isip sa pamamagitan ng pagpapatahimik muna sa katawan. Ibig sabihin, ang isang pisikal na saloobin ay maaaring mag-udyok ng ninanais na mga saloobin sa kaisipan. Sa isang talumpati ikinwento ko ang sumunod na pangyayari na naganap sa isang pulong ng komite na aking dinaluhan. Ang isang Ginoo na nakarinig sa akin na nagkwento ng kwentong ito, ay labis na humanga dito at isinasapuso ang katotohanan ito.
Sinubukan niya ang pamamaraan na iminungkahi at iniulat na ito ay napaka-epektibo sa pagkontrol sa kanyang pagkagalit at pagkabalisa. Nasa isang pagpupulong ako kung saan nagaganap ang isang talakayan na sa wakas ay naging mapait. Nababaliw na sa galit at ang ilan sa mga kalahok ay naggitgitan. Matalim na pahayag ang mga sinasabi, nang biglang tumayo ang isang lalaki, hinubad ang kanyang Amerikana, binuksan ang kanyang kwelyo, at humiga sa isang sopa. Lahat ay nagulat, at may nagtanong kung may sakit ba siya. Wala, sabi niya, mabuti na ang pakiramdam ko, dahil nagsisimula na akong magalit, at natutunan ko na mahirap magalit kapag nakahiga. Nagtawanan kaming lahat, at naputol ang tensyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng aming kakaibang kaibigan, na subukan niya ang isang maliit na trick sa kanyang sarili. Siya ay may mabilis na pagkagalit, at nang maramdaman niya ang kanyang sarili na nagagalit, ay nalaman niyang naikuyom niya ang kanyang kamao at nagtataas ng kanyang boses, kaya't ibinuko niya muli ang kanyang mga daliri, hindi pinapayagan ang mga ito na bumuo ng isang kamao. Bilang proporsyon sa pagtaas ng kanyang pag-igting o galit, pinahina niya ang kanyang boses at nagsalita sa labis na mababang tono. Hindi ka ba maaaring magpatuloy sa isang argumento sa pamamagitan ng isang bulong, sabi niya na may ngiti. Ang prinsipyong ito ay maaaring maging mabisa sa pagkontrol sa emosyonal na mga kaguluhan, pagkabalisa, at pag-igting, gaya ng natuklasan ng marami sa pamamagitan ng pag-eeksperimento. Ang isang panimulang hakbang, sa makatuwid, sa pagkamit ng katahimikan ay ang pagdidisiplina sa iyong mga pisikal na reaksyon. Magugulat ka sa kung gaano kabilis nito mababawasan ang init ng iyong mga emosyon, at kapag ang init ng emosyon ay naalis, ang galit at pagkabalisa ay mawawala. Ikaw ay mamamangha sa enerhiya at kapangyarihan na iyong ililigtas. Mas mababawasan ang iyong pagod. Bukod dito, ito ay isang mahusay na pamamaraan upang magsanay ng pagiging phlegmatic o walang malasakit. Sa isang tiyak na paraan, magsanay pa rin ng pagiging tamad. Ang mga taong ganito ay mas mababa ang tsansang magkaroon ng emosyonal na pagkasira. Ang mga taong may mataas na antas ng organisasyon, ay maaaring makinabang sa pagsasanay ng mga reaksyon na ito sa isang antas kahit paano. Natural na ayaw nating mawalan ng matalim, at sensitibong pagtugon na katangian ng isang mataas na organisadong tao. Ngunit ang pagsasagawa ng pagiging phlegmatic ay may posibilidad na magdala, tulad ng isang key-up na personalidad sa isang balanseng emosyonal na posisyon. Ang sumusunod ay isang pamamaraan na binubuo ng 6 na puntos na personal kong natuklasan, at malaking tulong sa pagbabawas ng pagkahilig sa galit at pagkabalisa. Iminungkahi ko ang paggamit nito sa hindi mabilang na mga taong nagsasanay nito at nakitang may malaking halaga ito. 1. Umupo nang nakarelax sa isang upuan. Buong-buong isurrender ang sarili sa upuan. Simula sa iyong mga paa patungo sa tuktok ng iyong ulo, isipin na bawat bahagi ng katawan ay nagre-relax. Pagtibayin ang pagre-relax sa pamamagitan ng pagsasabi, ang aking mga paa ay nagre-relax, ang aking mga daliri, at ang aking mga facial muscles. 2. Isipin mo ang iyong isip na nasa ibabaw ng isang lawas sa isang bagyo, itinatapon ng mga alon at kaguluhan. Ngunit ngayon ay tumigil na ang mga alon, at ang ibabaw ng lawa ay tahimik at hindi nababagabag. 3. Gumugol ng 2 o 3 minuto sa pag-iisip ng pinakamagaganda, at mapayapang tanawin na nakita mo, tulad ng, isang bundok sa paglubog ng araw, o isang malalim na lambak na puno ng katahimikan ng madaling araw, o isang kakahuyan sa tanghali, o liwanag ng buwan, sa umaalon na tubig. Sa iyong isip ay sariwain ang mga pangyayaring ito. 4. Ulitin ng dahan-dahan, tahimik, na ibinubunyag ang himig sa bawat isa. Isang serye ng mga salita na nagsasaad ng katahimikan at kapayapaan, tulad ng A. Katiwasayan. Sabihin ito ng mabuti at sa isang payapa na paraan. B. Kalinawan. C. Katahimikan. Isipin ang iba't ibang mga salitang tulad nito at ulitin ang mga ito. 5. Gumawa ng isang listahan ng isip ng mga oras sa iyong buhay kung kailan ka mulat sa pagbabantay ng Diyos, at alalahanin kung paano, noong ikaw ay nag-aalala at nababalisa,
Inilabas niya ang mga bagay ng tama at inalagaan ka. Pagkatapos ay sabihin ng malakas ang linyang ito mula sa isang lumang himno, kaya't ang kapangyarihan mo'y nag-iingat sa akin, tiyak na aakayin pa rin ako nito. 6. Ulitin ang sumusunod, na may kamanghamanghang kapangyarihang makapagpahinga at mapatahimik ang isipan. Isaias Kapitulo 26 versikulo 3, iyong pananatilihin siya sa sakdal ng kapayapaan, na ang isip ay nananatili sa iyo. Ulitin ito ng ilang beses sa isang araw, sa tuwing mayroon kang isang bahagi ng isang sandali. Ulitin ito ng malakas kung maaari, upang sa pagtatapos ng araw ay masabi mo na ito ng maraming beses. Isipin ang mga salitang ito bilang aktibo, mahahalagang sangkap na tumatagos sa iyong isipan, na nagpapadala sa bawat bahagi ng iyong pag-iisip ng isang nakapagpapagaling na haplos. Ito ang pinakakilalang gamot para sa pag-alis ng tensyon mula sa isip. Habang ginagawa mo ang mga pamamaraan na iminungkahi sa kabanatang ito, unti-unting mababago ang kaugalian na pagkamagagalitin at pagkabalisa. Sa direktang proporsyon sa iyong pag-unlad, ang lakas na dating inuubos ng masamang gawain na ito, ay mararamdaman mo ang pagtaas ng iyong kakayahan na harapin ang mga responsibilidad sa buhay. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated,